Mayong buntag kaninyong tanan. Praise God. Today is a very special day. Amen. Ignay mong tapad, special nga adlaw karon. Mao nga dapat maglipay ta. We need to rejoice. Amen. Bakit nasabi po natin na special day? May dalawang importante na gagawin natin ngayon. And I know you have a mixed emotion, mixed feelings, but we need to rejoice because God is alive. Amen. Jesus is alive. Amen. And that is our team. We have two occasions, sabi ko, dahil we are celebrating the resurrection of the Lord Jesus Christ, and at the same time, later on, we will install the new pastor of this church. Hello. But before that, mga kapatid, allow me to take this opportunity to express my heartfelt thanks for your full support to sana bag-ulang na human ng atong camp meeting. Salamat, Pastor Nestor. Dili basta-basta iyang gihimo. Sa kitchen, preparasyon. Salamat, Pastor Sam. Salamat sa inyong mga martial, nakatabang pag-ayo. Bisan sa inyong music team, o kaninyong tanan sa inyong attendance, dako kayo nga naitabang sa success sa atong camp meeting. Okay, sige, palakpak para sa Ginoo. So, I know, dili na mo pwedeng bayaran ang inyong serbisyo, but I believe God will going to reward you. Amen. So, salamat mga igsoon, tanan-tanan ng mga membro. Yun ang masarap kung may malapit na church sa atong region dahil yun lang ang madali-dali nga tawagon para mutabang. Salamat po sa talaga, I really salute your pastors and even the men of action. Thank you very much. Nag-rejoice ang akong kasing-kasing tungod ka na nga kalipay at tungod ka na nga inyong gihimo. O nagalaom ko nga magpadayon ka na nga inyong maayong ginabuhat for God's glory. Amen? Okay, so I will just add the message that we have just heard already from the audio-video presentation. Tapos yung sinabi ni Brother Clyde kanina, ang ganda na yan. Yung mga awit natin, yung last nga awit, it's all about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ko, konti na lang ang aking ibigay dahil if you really listened to the message that's shared by Brother Clyde, to the audio presentation, audio-video presentation, at saka yung mga awit nato, yun natanan ang mensahe may tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Amen? So, I'm asking also yung, hindi pa ako masyadong marunong sa multimedia, pero naningkamot po terus sa tabang sa atong mga yadagan sige na. Okay? So, the resurrection is, kaingon nato nga, this is a very important message. Sa Biblia, kay tanawo nimo for sa lahat ng libro, especially the four Gospel and Acts, kita ninyo, puro resurrection ang giusgutan diya. Kung basahon ninyo ang Matthew chapter 28, Mark 16, Luke 24, John 20, and the whole book of Acts, and some of the epistles, even 1 Corinthians, you will see nga talaga nga puro ang pinag-usapan diyan ay tungkol po sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Pwede ba magatindog kitang tanan and mag-aampo kita? Our gracious and loving God, we continue giving you praise and thanks because really you are our God. Walay lain nga Ginoo nga among gialagaran kung dili ikaw. Salamat o Diyos kay ikaw puno sa pagigugma, puno sa kaluoy, mo hinungdan nga hangtod karon napa kami nga nagalipay tungod sa imong dako nga pagigugma o grasya alang kanamo. So now Lord, as we will celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ, help us, Lord, nga madawat namo, mapahinumduman pod namo ang among makagalingon sa angay namo nga pagabuhaton, isip
pag-response sa imong gihimo dito sa krus, Ginoong Hesus. So Lord, help us now and give us the joy, the knowledge, wisdom, understanding to listen your word because we believe that this is very important in our lives as Christians. So thank you very much and we just commit now the hearing of your word in Jesus' name. Amen. Amen. So gamay lang akong isgutan din ni karon mga igsoon. Una, tingnan natin yung istorya about sa resurrection. Anyway, there are so many references. Hindi po natin, kung basahin natin lahat yung references tungkol sa resurrection, I believe nga kahit isang taon, hindi tayo matapos. Yes. Okay, so nagbigay lang ako ng references dyan. Okay, tingnan natin, okay na? Okay? So, mga referensya, but ganito lang, kung inyo, the resurrection story, kung tingnan natin by comparing the different gospel accounts, we can arrive at the sequence of events. Ito po ang sequence. Sa Luke 24 verse 10, nakikita natin ang grupo, a group of women, parang taga-sasa ata yun. Group of women are coming to the church. Pero yun, grupo sa mga kababihan, okay? Were the first to visit the tomb early in the first day of the week. Actually, sa uban nga nagsulat ingon niya, is still dark. Pero ahayag na ngayon, no? Anyway, pumunta tayo dito, ngit-ngit pa ganiya. So, anong rason nga nung pumunta sila dito? Because they went hoping to embalm the body of Jesus. But as they approached the tomb, they found the stone was rolled away and the body was no longer there. Nila na nakita. And the women hurried back to Jerusalem to tell the other disciples, but were met in the main by sheer unbelief. Inaano man yun na ito is to believe talaga. Di yun sila maniwala because it seems na nonsense ang sinasabi ng mga babae. Okay? So, tingnan niyo, and then Jesus appeared to Mary Magdalene and later to the disciple generally, apart from the men that should be Thomas, apart from Thomas who was not with them. Wala si Thomas, alam na natin yan. Pero tinanong ba ninyo yung sarili mga kapatid, bakit kaya mga babae? Bakit kaya mga babae ang unang pumunta? May igsoon nga lalaki, ano ka? Have you ever asked yourself? Sabi, tingnan natin sino mas marami sa church. Babae? So dapat mga lalaki, wake up. No, tingnan natin. Okay. I repeat, the first people to learn of the resurrection of Jesus were the women. Bakit? Kung tingnan ninyo, lalo na kang Mary Magdalene, alam niyo yung story, pero na-convert siya, na-born again siya, kung inyong tanaw, na-change ang lives niya. And I think there is just few reasons why, because these women are very faithful in following Him. Kining mga, because of their devotion, I think, yun ang rason dahil kining ang mga babae, very faithful sila. Jesus may introduce Himself first to Mary Magdalene kung tingnan nyo, because she had so earnestly sought Jesus. Kikita niyo yan? Sa John 19:25, wala dyan. Sa John 19:25, kung tingnan niyo, si Mary Magdalene, she was at the cross. Why? Noon kikita niya, siya ang witness kung paano nila ginagawa yung pag-torture, paglansang at pagpatay kang Jesus. In other words, basahin lang ninyo in John 19:25, she was at the cross why Jesus was dying. O grabe ang paghilak niya. At tingnan nyo dito naman sa John 24:10 at John 20 verse 1, kung makita nyo, sila pa rin ang una nga pumunta sa lubnganan, sa tomb. Tingnan niyo, because that excuse, that is an evidence of their obedience to the Lord Jesus Christ. At dili lang ka na grabe ang devotion nila. Alam na niyo yan. O ang nakita nila, he has a good purpose. No? They have good purpose kay kunin nila, they want to embalm, and para gusto nila nga ilibing ng mas mag-aayo naman. Nga dili lang basta gibutang nila dito. But to their surprise, wala na dito. And you know the story, if you will going to read the Bible, ang daming nangyari dyan,
Pero ito ang nakita ko, mga kapatid. The tomb was open. Ano niyo yan? Open, it is not just because para mugawas ang body ni Jesus, but I believe one of the reason why the stone was rolled away to let the disciples and the whole world see that Jesus rose from the dead. Amen? So He is alive. That is the message. Jesus lives and He reigns forevermore. Amen? So that is the reason na wala na yung bato, naabrihan na yung tomb para makita sa tanang disipulo o makita sa tanang tao nga si Jesus wala na dito dahil nimigawas na siya sa lubnganan, nabuhay siya. Amen? That is the simple message. Jesus lives forever or Jesus alive. So you can sum up that. Yung, in a very little word, pwede na niyo sabihin, ang message of the resurrection, walang iba, Jesus lives forever or Jesus is alive. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, to baka nga buhay si Kristo? And that is worth encouraging. That's why for us, Church of God, if you can remember, our declaration of faith, tingnan po natin, nakapos dyan, pero tingnan ko, sino po ang nakakalam sa inyo ang declaration of faith natin, number 3 and number 14? Amen. Sister Ellen, alam niya. Very good. Sino pa? Baka nakalimutan yung basahin yan. Parang nakapos ata dyan. Andyan na. Hello? Huwag yung kalimutan base sa araw na ito. Kaya dapat na tayo na Pentecostal, we need to rejoice during worship because ang atong gisaulog, ang atong gialagaran nga Ginoo buhi. Amen. May numduman na ako, ang usa ka istorya, may tungkol sa ako sa ka-church, mga members sa church, at gi-compare niya sa body. Okay, let me shorten. Dahil may nagkapuroon ng problema. Just imagine your body, ha? Yung parts of your body. I will not enumerate anymore, but alam ninyo. But ganito nangyari, nagkaroon ng problema dahil may parte sa lawas na hindi na nagagamit during Sunday. Kaya nag-strike yung kamot. Dahil may hinahanap siya na magamit siya. Dahil ang nakita niya doon, ang mouth lang ang palaging nagagamit. So nag-strike siya. At alam niyo anong hinahanap ng church? Hinahanap niya yung buhay na church na yan ay Pentecostal church para magamit ang kamay. Yeah? Do you get what I mean? That's why, ngano kaya nga ang mga Pentecostal sabak kayo, ngano kaya nga di mapalagay, ngano kaya nga sigig sayaw, sigig pakpak. Tungod kay buhi ang atong gilagaran. Amen. And that is the reason why we are having our worship during Sunday. Hindi sa Sabado, kay kung Sabado patay pang Ginoo. Hello. Mao na nga Sunday, mao nga igsuon, please, huwag kayong matakot, huwag kayong dili kamunta mahadlok, maulaw, nga magdayeg, nga talagang Pentecostal. Amen? Because that is the way nga tayo po ay magdayeg sa Ginoo. Okay, so nakikita ninyo, well, there are only 5 things that I want to remind to you this morning because we know that is the central theme to the Christian faith. The resurrection is absolutely essential to the Christian faith. Kita nyo, Jesus' resurrection wasn't an optional extra for the early Christian. It was an indispensable part of their message. Ulitin ko, try to read Acts. Palaging ipinag-usapan, palaging ipinipreach yung mga preacher about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya ang daming mga bersikulo. So, the first preachers were also eyewitness of the actual event. Eyewitness sila, nakita nila talaga ang pangyayari. Pero sabi sa Biblia, mas bulahan kita kay bisan dili nato nakita ang aktual nga pagkabanhaw, pero mituo kita. Amen? So ignay mong tapat, bulahan kay igsoon, kay mituo kang wa nimo nakita. Yes. That was the Bible says. Bulahan kita. Mao nga indispensable, absolutely essential, and that is the central to the Christian faith. I repeat once again, from Matthew, okay, nakita ninyo, Mark, Luke, John,
Acts, Corinthians, Thessalonians, until sa kung makita nyo, pinag-usapan ang resurrection. Kaya masabi natin na very important message to the Christian life. And even Paul in 1 Corinthians, kinut na, sinabi na ni Brother Martin kanina about 1 Corinthians 15, when Paul summed up his message, he pointed out that without the resurrection of Jesus, we have absolutely nothing to say. Walang bili, futile, nonsense yung mga pinag-usapan natin dito kung dili tinuod nga nabuhay o nabuhi o nabanhaw si Ginoong Hesukristo. So tingnan niyo, so the resurrection, underlines yun ang number one. Simple lang, underlines who Jesus really is. Kinsa talaga si Hesukristo? Very simple, He is the Son of God. Hindi lang, He is our Lord, and He is our Messiah. But let me quote yung declaration of faith nato in the Church of God. Declaration of faith number 3, we believe, ano yun? That Jesus Christ is the only begotten Son of the Father, conceived by the Holy Spirit, born of a virgin. Ano yan ang sunod na yan? Born of a Virgin Mary, that Jesus was crucified, buried, raised from the dead, that He ascended into heaven, and is today at the right hand of the Father as the intercessor. Kita niyo? So He is our God. Acts chapter 2, verse 32, 36, kung basaon ninyo, talaga pinapatunayan po na si Hesukristo ang ating Ginoo. Amen? He is our Lord. Therefore, it is very important nga talaga kunin natin, maintindihan natin yung Lordship of Christ. He is the Son of God, the only Son of God. He is our Messiah, meaning to say, He is our Savior. Kaya yung inawit natin kanina, He is our Redeemer. Kita niyo yan? So magpasalamat ta, wala na, we cannot lalisay, no? We cannot discuss, we should agree nga walay lain nga Ginoo nga buhi kung dili si Ginoong Hesukristo. Okay? You know, one time, I shared with one of the Jehovah's Witness, talaga ipamatuod niya na si Kristo ay dili Diyos. No? Jehovah. Kaya may Bible lang sila ngayon, Living Translation, pinalitan lahat yung Lord sa Jehovah para they can prove themselves. Pero you know, I got the Catholic Bible and binasa lang namin yung Revelation 1:18. Yan ang maganda kung makawitness kayo ng mga Jehovah's Witnesses. Okay? Yung Revelation 1:19, sinabi ko, okay, I am the Alpha and Omega. Talaga, very good yan. Talaga naman. Pero ano nyo, isa lang ang punto nga hindi nila ako nasagot. Pero hindi naman ako nakikaway. Try to read, try to analyze that verse. Sabi dito, no, ako ang namatay o nabuhi. Di ba? Ayan. So, ang tanong ko lang kanila, kailan namatay si Jehovah? Wala na sila kasabot. Okay? Kaya pinalitan na nila ilang Bible. But honestly, Jesus is our Lord. Amen? At alam ko, hindi ninyo dinidebate yan dahil talaga siya ang atong Ginoo. Jesus is our Messiah. So, yan ang una nga mensahe may tungkol sa resurrection ni Jesus Christ. Pinapatunayan lang po, mga kapatid, na siya ang ating Ginoo. Na siya ang Messiah and He is the only Son of God. Okay, so huwag niyong kalimutan, He is both Lord and Christ. Amen? Siya Ginoo o Kristo. O sa number 2, very important na yan, simple lang. Christ's resurrection assures us that our salvation has been accomplished by Jesus' death on the cross. The death of the Lord Jesus Christ on the cross was a sufficient sacrifice for the sin of God's people. Kaya na mga kapatid, maraming salamat at hindi kayo gumagaya sa mga nagpapako pa sa krus. Para mapasaylo, nagpepenitensya. Hindi na kinakailangan, di na kinahanglan nga magpalansang pang tao dito sa krus. Dili na kinahanglan nga anaon pang lawas, magpenitensya pa during Biyernes Santo ang tao para maluwas. Ang gihimo ni Ginoong si Kristo sa krus,
Supisyente na kana para naatay assurance sa atong kaluwasan. Amen. So, ignay mong tapad, igsuon ay pagduha-duha. Kung mutuo lang ka, nga si Yesu Cristo namatay og nabanhaw, okay na, sufficient na ka ng sacrifice. Could you imagine kung hindi namatay na banhaw si Ginoong Yesu Cristo? Kung magpatuloy tayo sa lungag, gihatag kang Moses, alam na ninyo paano tayo mapasaylo at that time? You need to look or to bring the best lamb offering. Yung walang depekto. Meron ba kayong lamb? Kung ganun, hindi tayo makaangko ng kaluwasan. Pero anyway, sa mga below average, yung mga pobre sa panahon niyato, kung walang lamb, yung dove. Sino ang may dove sa inyo? Just imagine kung every time na makasalata, we need to offer a lamb, we need to offer a dove, which is walang depekto, without blameless, and that the priest, the high priest would only enter the holy place once a year para siya magdala sa atong mga kasalanan o para i-offer dito o para mapasaylo. At, pero alam niyo nagkaroon ng problema. Sabay tungkol sa ganon. Kaya may mga money changer doon sa gate sa Jerusalem noon. At regulate nila at quality control. Sabi nila, Brad, hindi pwede itong offering mo. Bibili na lang ka doon sa amin offering. may mga dab doon na nakahanda. Gusto ninyo na ganon sana? No. Because that was the reason why Jesus Christ, namatay na lubong og on the third day, nabanhaw para ni Ana, na-accomplish na, pinaagi sa kamatayon na dito sa cross ang atong kaluwasan. I repeat, Christ on the cross, the death of the Lord Jesus Christ on the cross was a sufficient sacrifice, take note of that, for the sin of God's people. Amen? So, wag na tayong gumawa pa ng mga iba't ibang paraan, gaya ng ginagawa nila dito sa Pampanga. Ang dami naman nagpapako, at kung minsan magluhod pa from the door up to the altar na maglakaw. Nasulayan na ninyo na? Hindi na kinakailangan sa unang panahon siguro, pero since nga nabanhaw na si Ginoong Kristo, pagtuon na lang atong puhunan. Amen? Let us just believe that Jesus Christ, died, buried, and raised from the dead. Sufficiente na ang sakripisyo nga gihimo ni Yesu Kristo para masuluwas ang atong o papasaylo ang atong kasalanan ug maangkon nato ang kaluwasan. So balikon nako, ayaw pagduha-duha. As long as nga na kay tinuod nga pagtuo kaniya, yun traditional ginahimo nato, gidawat na nato siya nga kinasing-kasing, luwas na ta gikan sa gahom sa sala o bisan sa umaabot nga judgment. Amen? So, igsuon, kung pananglit, medyo alanganin ka pa, I challenge you this morning. Mutuo lang ka, kang Yesu Kristo nga namatay og nabanhaw, og igo na kadtong sakripisyo, nga mituman, mi-accomplish para maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan. Amen? He was delivered over, ito din niyo, ang Romans 4:25, He was delivered over to death for our sins, and was raised to life for our justification. In 1 Corinthians 15:17, that should be 17, I think. Okay, please, 17 yan, 1 Corinthians 15:17. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sin. Tingnan nyo, according to 1 Corinthians 15:17, and if Christ has not been raised, your faith is futile. Walang silbi ang ating ginagawa. Nasabi na ni Brother Clyde kanina, you are still in your sins. But thank God, Jesus Christ, rose from the dead. He is alive. Amen. Buhay siya. Mauna nga, wala na ta nagkinabuhi sa kasalanan. Kung makasalat ta, masipyat na lang. Pero kabalo na taon sa imoon. Amen. Because we are not yet perfect. But we thank God because kung alam natin, alam niyo, that is very good nga work sa Holy Spirit.
Kami nga mga pastor, Pastor Nestor, Pastor Sam, usahay, mabati na mo kung may pulong kami nga nabuhian nga dili maayo, murag mag-reflect. Nag-meeting kami one time, dili na ako na avoidan, mitaas akong tingog, parang guilty ko. Kaya after the meeting, nag-test ko sa kanila. No, yes, we are not perfect. Amen. We are just human. But sometimes, kinakailangan din, sabi ni Pastor Sam. But still, because I know na hindi dapat, kaya ano ang sunod kung nagkamali ka? You need to say sorry, you need to ask forgiveness. Amen? Ganun lang, because we are not yet perfect, but we thank God kung pag-usapan ng kaluwasan, na-check na. Amen? Kaya salamat, may malaking check na yan. And number 3, Jesus' resurrection tells us that Jesus is Lord and reigning now. Yun ang team natin. Reigning now, forever. Again, yung declaration of faith natin, number 3, very clear, nga si Yesu Cristo, sabi niya, He is now at the right hand of the Father as our intercessor. Pasalamatan nato mga kapatid, kay naadi ay si Ginoong Yesu Cristo nga naga-intercede. Kaya, wag kayo, dili kamo angay nga masuko, kung pananglit, uy, dili tama, di ba? There are times yung mind natin, nag-away yung left mind, yung subconscious, ingon nila, okay, nag-away, sige na, okay lang yan. Yung isa, ayaw. Yung isa, okay, sige na, di ba? Have you ever experienced that? Nga na yung mga time nga parang hindi ka makadecide at yung isa sabi niya, sige, okay lang yan. Yung isa, no. Yung isa, okay lang. Bahala kayo. Pero that is the work of the Holy Spirit. Amen? Kaya yun ang maganda. But because Jesus Christ is now at the right hand of the Father, interceding us. Amen? Wow, pagkanindot. You know, kung natay problema, alam ko na may mga pastors na makabalo ko nga nag-ampo talaga para kanako, I am very happy. Pero naiuban nga masuko nga ampuan. Kay murag mabisto daw, murag dili pa espirituan. Kinsay nasuko kaninyong ampuan? Wala, no? Si Jesus, He is interceding us, no? He is reigning forever. Kaya we thank God, and that is because He was raised from the dead. Nabuhi siya, gibanaw siya. Mao hinungdan mga igsoon nga kinahanglan ayuhon pod nato ang atong ginahimo. Amen. At ito ang maganda. Number 4, so Jesus Christ's resurrection reminds us. Okay? Reminds us, ano i-remind na natin? That Jesus returned to judge us. Hello, I like that word. He will come back again. At yan ang isang paglaom natin na mga Kristiyano, hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus Christ. But at this time, pag siya ibabalik, hindi na para maging bata, no? Nga matao pa in the manger, but He will come to judge us. Tignan ninyo, kung basahin ninyo ang Acts 10:42 and 17:30, God appointed Jesus as a judge of the living and the dead. Hello, living, buhi, and the dead. Kaya patay o buhi, hukman mamaya, o unya ni Ginoong Jesucristo. So, let us be ready. Amen? And if possible, let us strive to be holy. Hello? Maningkamot kita nga magpakabalaan, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Because He will begin to judge us. I-judge na tayo. And you know already, yan ang iniintay natin, yung judgment seat of Jesus Christ. And that is for the believers. Alam niyo kung matubang na ta, if you have that full life Bible study, basahin ninyo kung sino ang ma-judge doon. Yung 1 Corinthians, mabasa niyo doon kahit yung mga thoughts natin, yung mga huna-huna natin, kahit yung mga ginagawa natin sa tago, ma-judge yan, but thank God, hindi na tayo maparusahan. That's why ingon sa Bible commentators nga, in Revelation sabi niya, Jesus wiped our tears. Dahil makita natin, wow, inaanap para ko kadautan, pero gipasaylo ko sa Ginoo, makahilak ka tungod sa dako nga grasya nga gihatag sa Ginoo. Maigsoon, that's why today, let us again remind ourselves that Jesus Christ will soon come.
muani siya o He will going to judge us. Amen? Pero huwag kayong matakot. As long as nga ginahimo nato ang tama, wala tayo dapat katakutan. And you know, I want to say to you, mga kapatid, the advocacy of our region, particularly yung igsuon ninyo, transparency and righteousness. That is my advocacy. Since even when I was a pastor at Bintar, yun lang, simple lang. Transparency and righteousness. Wala akong ibang isinusulong. Okay? Kung yung transparency and righteousness, kung isang mo sa isa ka word na lang, holiness. Hello? Hindi outward holiness. Dapat yung sulod. Kaya, dahil alam ko na time will come, God will go to judge us. Amen? So, let us not take this slightly. Sana po hindi natin i-take for granted itong isang importante na mensahe sa resurrection nga it will really reminds us that Jesus returned to judge us. Amen. Are you ready, mga kapatid? Andam na ba kayo? Amen. Pero kung hindi pa siya babalik, okay, let's enjoy life here on earth. Of course, subay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Don't ever try to get away from the will of God. So, dili ninyo subukan mga igsoon nga mubiya diya sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Importante yan. So, yan ang pinaka-importante nga mensahe sa resurrection. Mubalik siya yung itong pinag-usapan natin nga resurrection history, tapos na yan. History na naisulat na. Pero itong He will come as our judge, hindi pa natapos. Future events pa ito, mga igsoon. Amen? Pero salamat yung awit. Because He lives, I can face tomorrow. Palakpakan daw nato ang Ginoo. Amen. So wala tayo angin kabalakan tungod kay buhay si Kristo natin paglaom bisan sa umaabot. Di tangay nga mabalaka, di tangay madlok. Ayuhon lang nato ang atong relasyon sa Ginoo o atong relasyon sa atong isig katao. Amen. You know, I like that. Yun ang motivation sa atua. That we need to live a life that is pleasing to God because may dalawa lang yung cross, alam niyo yung cross. Okay? Yung cross lang, mayroon tayong vertical relationship and mayroon horizontal relationship. Ano yung vertical? Love the Lord with all your heart, with all lahat-lahat na yan. And yung horizontal, and the second is love your neighbor as you love yourself. That's why very important, mga kapatid, let us always check our hearts. Amen? And if possible, let us now allow any root of bitterness nga magpuyo sa atong kasing-kasing. Because it is very important for us Christians. We need to exercise yung sinasabi natin na forgiveness. Amen? Sige? Dapat nalubong na kahapon ang inyong kaligot-got, kasuko. Anyong pagmahay-mahay, dapat nalubong na. Amen? Amen? Yes. At karon buhay na sila ulog dato ang pagkabanaw ni Kristo. We are again renewing our lives. No? Parang binabago na naman natin. Forever change. Di ba yung awit ninyo kanina? Forever change. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Kaya sinasabi ko kanina, hindi na ako mahirapan mag-share ng word. Dahil si Bride Clyde na lang ay sinabi na niya ang message about resurrection. Yung presentation natin kanina, AVP, sinasabi na, yung mga awit natin pagkaganda. And I hope nga, parang serious tayo kung nag-awit tayo, na talagang iniintindi na naman natin sana yung mga message sa ating inaawit. Amen. Okay, so nakikita ninyo, I repeat that the fourth message of the resurrection, it really reminds us, and we should not forget, nga si Jesucristo hapit na mubalik, and at this time, He will become our righteous judge. Dito sa mundo, dito sa earth ngayon, mga kapatid, pwede pa tayo, we can still justify ourselves. Pwede pa tayo magrason-rason. Pwede pa tayo, kahit sometimes we'll use the scripture, nga magrasunta, but alam niyo, because Jesus Christ is the righteous judge, hindi na kinakailangan ang abogado doon. Dahil kung ipakita niya ang CCTV camera niya, ambot lang. Wala akong mabasa sa Biblia, pero I believe
we cannot hide God. Amen? Do you agree with that? Nakikita niya, sulod man ta sa ilalom sa yuta, patyon man nato tanan suga, mutagot ta, nakikita pa rin niya. Kaya ibutang nato sa atong hunahuna, one important message of the resurrection of Jesus Christ, nagpainumdum ka nato nga pagahukman ang mga patay ug buhi. Ang atong ginahimo sa atong lawas karon, that will be the basis of judgment. Pero huwag kayong matakot kung may mga ginagawa tayo noon na hindi tama. Ngayon na ang challenge, ayuhon na nato ang atong ginahimo karon og magpadayon na ta nga ayuhon og maglakaw ayon sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Ayaw pagtumana ang gusto sa inyong lawas. Dagan gusto sa atong lawas. Ang espiritu o ang lawas kontra. Amen? Pero we need to obey the Word of God. Hello. Yes. And number 5, yun na ang last. Jesus' resurrection reassures us that we too will rise one. Okay? Mabuhi, one day. Mabuhi punta. Hello. Anong mabuhi ta nga pamanta na matay? Hello. Mao lang sinulatan ni Pablo ang taga-Korinto. Kay giadresan niya yung problema may tungod sa pagkabanhaw. Kay naay ang Jewish people, iba ang pagtuon nila sa pagkabanhaw. Lalo na noon wala pa talaga namatay si Kristo. If you will go into read your Bible, makikita ninyo yung mga Hudyo iba. They will believe on the resurrection, pero body and soul kanila. It should not only the spirit. May maganon. Pero I will not discuss that anymore. But very clear, everyone will rise when Jesus comes again. Christian will rise to life. Those who do not believe will rise to judgment and condemnation. Ito ang masakit. Na kinakailangan mga kapatid na sabihin naman natin, no? It is a connection to the number 4 nga nag-remind nga mobalik ang Ginoo. Pero dito, kung tingnan ninyo, reassures us that we too will rise one day. Amen? Ulitin ko, kalian, dahil kining lawas natog dugo, dili pwede nga musulod sa gingarian sa Diyos. Kaya dapat mamatay itong lawas na ito o mailisan sa lawas nga dili na madunot. Pero ito ang kuyaw, mga kapatid. Again, in our declaration of faith number 14, I hope you can memorize. Kung wala, i-memorize naman ninyo. O kung hindi memorize, hindi man ninyo kalimutan. Okay? Declaration natin yan na. Church of God, huwag niyo kalimutan. Declaration of faith of the Church of God number 14, we believe in the bodily resurrection. Okay? Mutuo ta sa pagkabanaw sa mga lawas, eternal life for the righteous, and eternal punishment for the wicked. So tinuod nga mabanhaw tanan, pero naay separation, naay duha ka lugar, divided session. I-classify, no? Okay, kung dili ka din dito ka. Kinsay gusto sa eternal. The word eternal, walang hanggang. Amen? Kaya dapat huwag niyong kalimutan dyan, mga kapatid, eternal punishment and eternal life. So magpili tayo. I believe walang tunay na tao sa Diyos na mupili nga gusto niya nga muadto sa walay katapusan nga punishment. We want to receive the eternal life. Amen? Pero yan ang paglaom, hindi itong pinag-usapan na ito, mga kapatid, is still coming. Future events ito. Kaya tama yung mga father of faith natin na nagatuo may tungod sa pagkabanhaw dahil si Kristo na mismo nabanhaw. Siya ng example natin, kaya nalagay sa ating doktrina na kita pod mutuo pod sa pagkabanhaw, pero duha lang ang paingnan. Balikon ako, ang naghimog matarong, mabanhaw, atagan kinabuhing walay katapusan. Ang mga tao nga naggipili nila, nga na-enjoy sila sa kalibutan, gisunod nila ang kaugalingon nilang lawas, mabanhaw po sila unya, kung mamatay sila, banhawon gyapon, pero silutan. So, that should be a reminder unto us, mga kapatid. So, the resurrection is meant to affect our lives today. Hello. It should affect. Nagbigay ako ng 5 kanina.
message about the resurrection. But the resurrection is meant to affect our lives today. Most of all, the resurrection and the following judgment call for an urgent response. Ano yung urgent response na tinatawag natin dito? Urgent response of turning away from sin and believing in the Lord Jesus to receive forgiveness. Amen? So yan ang dapat ilagay na natin. Human ng resurrection, tapos na. Now, ano ang dapat natin gagawin ngayon at sumaabot? So dapat, we need to remind ourselves, the urgent call for us nga kinakailangan biyaan na tanan mga sala. Amen? Muto tang magum, dawaton na nato ang kapasayloan gikan diya sa Ginoo. Hello. But I want to add that the resurrection is meant to affect our lives today, and it is a call for us for an urgent response to take our part. Okay, kuhaon nato ang atong bahin. Himuon nato ang atong mahimo. Kinakailangan the Church of God. Meron tayong sinasabi na great commitment to the Great Commission. Amen? We need to take that. Let's evangelize the lost. Iyan ang natin, operating mission natin. Let us evangelize the lost, disciple the saved, kaya may CLDP, and let us train the called and send globally. Alam, nakikita ninyo? We need to take a part. Iyan ang challenge sa atin ngayon, mga kapatid. Malapit na babalik ang Panginoon, kaya hindi lang tayo naghihintay na walang ginagawa. Dapat we need to take our part. We need to have a great commitment to the Great Commission. Let us continue winning souls for Christ. Let us continue planting church for God's glory. Amen. Let's continue giving our sacrificial offering. Kaya ang satad, okay yan mga kapatid, para mas marami tayong mga young people na matrain nga sila po ay magiging pastor. So keep on giving your mission offerings para mas dali, because we cannot win the world alone. We need the other people to help us to win the world. Amen? So yan ang isa, ka-urgent call. Number 3, the resurrection is meant to affect our lives today. Okay, but urgent call for us. Paano yan? To prepare always for His return. Let's strive to live a life. It is His holy life. Amen? Dapat yan, paningkamutan natin. Kung halimbawa, medyo may iniisip tayo na hindi tama, mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Ituwid natin yung mali. Amen? I like yung sa GMA, dapat tama. Kaya nagkaroon kami ng problema. Pastor Nestor, Pastor Radulo, natay problema ugma. Gawin natin tama yung mamali. mamali, kaya itama natin bukas by God's grace. Kaya yan na, amen? Dahil alam natin na babalik si Jesus, so therefore, kinakailangan ayusin na natin ating mga buhay. Amen? Hindi na tayo mag-iisip ng masama. Let us forgive yung mga tao na nakapakasakit sa ato. Palagi kong sinasabi sa aking mga preaching kung saan ako pupunta, there are 3 P's that we need to forget. Let us forget the people who caused the pain in the past. Amen. Kalimtan na nato ang mga tao nga naghatag og kasakit sa miagi. Para ni ana makapadayon ta og mahimot ang Ginoo sa atong kinabuhi, o kung mahimot ang Ginoo sa atong kinabuhi, natay paglaom na talaga nga mo makaangkon og walay katapusan ng kinabuhi. And another thing, okay, the resurrection is meant to affect our lives, and it calls us for an urgent call or response not to give up. Amen? Ano man ang kalagayan ninyo karon, dapat huwag kayong mag-give up. Pero magpatuloy. Hello? Dahil ang ating hingpit nga pag-enjoy sa reward sa ating ginahimo karon is yet to come. Dagan mga pagsulay karon, dagan mga problema, but let us be an overcomer. Amen? Sigsoon, dahil namatay na, nabanhaw si Ginoong Jesucristo, kinakailangan, yan din ang motivation sa ato. Magpatuloy ta, whatever the cost,
let us willing to pay the cost sa being a Christian. And let us continue obeying the Lord Jesus Christ. Amen? So I hope the message of the resurrection, it really reminds us na kinakailangan, nagkaroon na angko nato ang bagong klase sa kinabuhi, na transform ng life natin dahil sa kamatayon at pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. So share the message of the resurrection to others. Huwag ninyong gawin na private property ninyo ang message sa Ginoo. Amen? We need to share. Ibahagi natin, not only to share, we need to demonstrate the love of God. And I like what other ministers keep on telling, let us serve with love. Amen? Let us minister with love. Let us work for God's glory out and in the name of love. Yan ang importante. I-demonstrate po natin ang tunay na pag-ibig dahil ang ating Ama i-demonstrate ng tunay ng pag-ibig sa pagbibigay niya sa kanyang anak until napako sa krus at but he was raised from the dead para magkaroon din tayo ng bagong pag-asa, bagong kinabuhi at lalong-lalo na po yung buhay na walang hanggang. Would you mind po? Pwede ba idukot ninyong yung ulo mga igsoon? Lord, we are so blessed this day because we have still a chance to celebrate the resurrection or Easter Sunday. Ginoo, dagan na kayo kamig na paminawan nga mga mensahe may tungod sa pagkabanhaw. Pero what we need to do, Father, is it is our desire na makita sa among mga personal nga mga kinabuhi ang tinuod nga nabag-o nga kinabuhi. Lord, himua kami nga panalangin sa uban mga katawhan. We thank you so much kini nga iglesia, dugay na Ginoo kini nga iglesia nga ginagamit nimo. Apan we are not yet satisfied. We want, Lord, to move on. Gusto namo nga mas daghan pa kamig mahimo. So Lord, panalangini ang matagusa. Panalangini kining akong mga igsoon karon nga nakapaminaw sa imong pulong. Above all, Lord, help them to stand firm. Tungod kay gikangker na nimo ang kamatayan, aduna na kami kadaugan. So Ginoong Hesus, ayuha ang among makinabuhi. Tabangi kami nga magkinabuhi kami uyon sa imong kabubuton. Nga kalimtan na namo Ginoo ang mga butang nga dili makapaymot kanimo. Og Lord, karon og sa maabot nga adlaw sa among kinabuhi, paningkamutan namo nga ikinabuhi ang imong mga pulong. Paningkamuti kami o Diyos nga mag-reflect ang imong glory sa among mga kinabuhi. O God, that is our prayer. May you will help us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panalangini kini nga iglesia. Karon nga adlaw Ginoo ay bagong chapter nga may tabunini nga church. But Lord, we believe nga bisan na mga panahon nga kinahanglan nga masaktan po ang among emotion. But alang-alang sa imong kaymayaan, Lord, we want to sacrifice and we want to give way. Ginoo, salamat kay karon adlaw bisan kini nga church may install na ang bagong senior pastor. So Lord, help us, Lord, nga dawaton namo kana nga gikan kana kanimo. Dawaton namo kana nga changes sa among iglesia nga isip gikan kanimo. So thank you for allowing your Holy Spirit to continue to minister to us. Give us the joy, Lord. Above all, ayaw tuguti nga maluya kami. Apan labaw, Diyos, nga ma-encourage kami nga magpadayon nga mag-alagad kanimo sa tininuod. Og amo nang ihatag, we want to give our best to you, Lord. The best of everything. Thank you, and bless now everyone in the name of Jesus. Amen. Amen. Okay, God bless you.